Mga kanegosyo, Kasenso ka Familia, magandang araw sa inyo. Ngayon, napakaganda ng pag-uusapan natin. Ito ay patungkol sa mga OFW natin na sa kasalukuyan ay nasa ibang bansa, pero ito rin naman, pwede rin naman gawin ng mga nandito na sa Pilipinas or mga ex-OFW na tinatawag natin. At saka siyempre, yung mga kanegosyo natin. Excited akong i-share sa inyo kasi ako bilang isang OFW rin, nung okay na sa ibang bansa, syempre nung nandun ako kasi nga business minded tayo, isip tayo ng mga pwede nating negosyo na gawin sa Pilipinas kahit nung nandun ako. So ngayon, sana itong vlog na ito ay makatulong sa mga OFW natin kasi alam nyo, masakit katotohanan, siguro sa 10 OFW natin, mas mataas pa rin yung rate siguro or yung percentage siguro ng mga OFW na hindi nagtatagumpay. Siguro sa 10, pwede nating sabihin na 2 o 3 yung naging successful. Napakarami kong kaibigan, kakilala na napakatagal na sa ibang bansa. Hanggang ngayon, wala pa rin investment sa Pilipinas, wala pa rin negosyo sa Pilipinas. Kaya naman ako pag ako'y nakakausap ng may mga nakakausap na ganun, palagi ko silang sina-challenge, palagi ko silang sinasabihin na ay magnegosyo tayo. Nakakalungkot ding isipin na alam nyo, meron tayong kakilala rin na napakatagal na sa Italy, hindi makapag-for good dahil sa pamilya, and then kaya lang nauwi ay dahil nagkasakit at yun, hindi na nga makapagtrabaho. So sana maiwasan natin yun sa mga OFW na nanonood. Sabi nga nila, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Sabi ko nga lagi, start small but dream big. Ano ba yung goal? Ano ba yung purpose kung bakit gusto mong magnegosyo? Kasi of course, iniisip mo yung plano mo na mag-for good na. Kasi hindi naman habang buhay, dyan kayo titira sa ibang bansa. Katulad ko, ako ay nag-for good na rin. So, nandito na ako sa Pilipinas at nag-negosyo. So, simulan natin. Ano ba yung mga negosyo na pwede nating simulan kahit tayo ay nasa ibang bansa? Ang ituturo ko muna sa inyo guys, ayaw ko muna kayo na mag-invest or magkaroon ng tinatawag na or magtayo ng negosyo na may mga fixed asset or fixed capital. Yung fixed capital guys, let's say papatayo ka ng restaurant, papagawa mo yung building, bibili ka ng mga lamesa, bibili ka ng mga rep, freezer, kung ano-ano. Yun yung fixed asset natin or fixed capital. So sana iwasan muna natin yun, lalo pat hindi pa naman sure, lalo pat kayo nasa ibang bansa, napakahirap mag-i-invest sa ganun na talagang nakastock yung pera. Simulan natin sa sari-sari store. Alam nyo, pag sinabi natin sari-sari store, normally, hindi naman talaga tayo nag-rent. Normally, sa terrace lang natin, or sa silong natin, sa ilalim ng bahay natin, sa harap ng bahay natin, magpapagawa lang tayo ng siguro 2x2 meters or 3x3 meters. Maliit lang muna, then may pinaka-ikangato ka, sa harap ay may upuan konti. Yun yung sari-sari store. Ang sari-sari store talaga, sabi nga nila, kaya maganda sa sari-sari store, unang-una, araw-araw yung kita, napapaikot natin yung pera, yung benta natin for 2 days, pwede nating i-restock. Then kaya maganda, normally pag sari-sari store, sino ang tumatao? Yung mother, yung father, yung kapatid o pamangkin ng OFW natin. Ibig sabihin, hindi tayo magre-renta, hindi tayo babayad ng tao para tumao. Siguro kung mga pamangkin ng iba, pakonsuelo lang, pakonsulasyon lang. Diyan, ito nga yung pamilya natin. Ay maghanap buhay tayo, tulungan natin yung ating kapamilya na nasa ibang bansa na nagtatrabaho. So ang sari-sari store, talagang yan talaga ay walang kupas. Yung mga basic needs, yan yung kinakailangan nating itinda sa ating sari-sari store. So yun yung number 1. And number 2, nakalimitan nating nakikita, alam nyo, yung online selling. Ang online selling, unang-una naman, hahanap tayo ng supplier, paano ba natin ibebenta, ano ba yung in ngayon, or minsan may mga nag-iisip talaga, ano ba yung unique ibenta online, ano ba yung walang masyadong kalaban online. Guys, search nyo yung Alibaba.com ngayon, kaya napakaganda ng Alibaba, direct from the Philippines, direct sa China. Pwede ka na mag-import, may mga kakausapin ka lang ng mga company, yung mga shipping company, sila yung tutulong sa inyo sa mga permits and everything. Online selling, kaya maganda, alam nyo, minsan may mga nag-i-inquire tayo,
ang nakakausap natin nasa ibang bansa. Alam nyo, sa kambing, shout out sa mga magkakambing. Kalimitan nagpo-post ng mga kambing sa mga groups, sa mga page nila. Alam nyo, nasa Canada, nasa Italy, nasa Dubai, kung saan-saan. Ibig sabihin, kahit nasa ibang bansa sila, na ma-monitor nila yung business nila dito sa Pilipinas at pwede silang magbenta. Kasi kung online selling naman, o sige, kausap mo. Minsan hindi mo nga alam na nasa ibang bansa pala yung kausap mo. Pag nakapag-deal na kayo, nakapag-close na kayo ng deal, ang makakausap mo na ang nasa Pilipinas. Halimbawa, ako ay nasa OFW, nakabenta ako, so uusapin ko, meron akong tao sa Pilipinas, sila yung mag-ship or sila yung mag-a-assist kung kinakailangan puntahan yung binili or kung kinakailangan i-ship naman, sila yung mag-ship. So yung online selling, kahit nasaan ka, kahit ano pang produkto, ay pwedeng gawin. Kasi alam naman yung mga tao ngayon, bumibili na talaga online. So ang online selling, it's a matter of sipag lang talaga at tiyaga sa pagpo-post at pag-reply. Kasi ako nga, yung Advatech CCTV, sa mga gusto mong pakapit ng CCTV, yung mga page na yan, dami naming page, isa ako sa admin. So, ang online selling, patok na patok pa rin yan. Talagang siguro pataas pa nga yan. So, pwedeng gawin ng isang OFW natin. Ano naman yung patatlo? Tayo guys ay may pera. Alam nyo, minsan ang problema, may pera tayo, kapadala sa Pilipinas, ilalagay sa bangko, nagagastos, or yung kayo man ay may pera sa ibang bansa, siguro para sa akin, kung hindi pa naman masyadong medyo magtatagal, tingin nyo magtatagal pa kayo, napakagandang investment, napakagandang negosyo kung bibili kayo ng farmland or farm lot or tinatawag natin na farming. May mga makikita tayo na noong isang araw may nagpost, okay, 1 hectare yon. Pero ang mangga na nakatanim ay nasa 80 na mangga na yun ay ibinebenta nga yun actually. Then merong nagsabi sa akin na yung lupa raw na yon ay merong nag-aaryendo. Yung nag-aaryendo, ang ibig sabihin, may halimbawa 1 taon ng usapan, 2 taon ng usapan, 5 taon ng usapan. Ang aryendo raw ng lupang yung 1 taon ay 80,000. Ibig sabihin, kung halimbawa inaryendo ng 5 taon, ibig sabihin 400,000 ang bayad. Alam niyo kung sino nag-aaryendo nun? Yung mga kapitalista na nagbubumba ng mangga, nagbabalot ng mangga, kasi nga yung manggang yon, ang harvest nun ay malaking pera, 100,000. Pero hindi naman, wag agad isipin na, kung 100,000 pala yung kikitain ng lupang yun, ng manggahang yun, ay di ako na pala. No guys, alam nyo, napakalaking kapital doon sa pang-spray, sa mga taong nagagawa, then puputihin pa, then hindi ka naman sigurado, paano kung masira yung mangga or bagyuin or kung ano man. So talagang sugal din. Pero yung mga yon, kumikita yon kasi talagang expert na. So para sa akin, napakagandang negosyo. Kung bibili kayo ng lupa, merong lupa kayo na mabibili na may mga puno na ng nyog. Ibig sabihin, may harvest siya. May mga ibang puno na kung ano-anong puno. So, guys, napakagandang mag-invest sa lupa. Kasi anumang mangyari, ang lupa habang tumatagal ay tumataas. Patay kayo naman, kung kayo maisipan nyo mag-for good, pwede kayong magtayo ng kubo, pwede kayong magtayo ng hayupan. So, para sa akin, ang farming, ang pagbili ng lupa, na mayroong aanihin na, may mga tanim, ay napakagandang negosyo. At saka talagang hindi ka na muna kinakailangan bumayad ng mga tao na mga kapital ng malaki. Nandyan yung lupa intact. Napakagandang negosyo. Guys, ang number 4 na business na ito naman ay nag-i-engage ako sa ganitong business ay ang livestock business. Unang-una ko na pwedeng i-suggest sa inyo, ito yung time na napakagandang magpaalaga ng baboy. Guys, sa mga OFW, kung kayo po ay walang building ng babuyan, wala pang piggery, wag po muna na magpagawa ng building, mag-invest ng malaki. Humanap kayo ng mga tao na meron ng kulungan ng baboy, na gustong mag-alaga. Ang tawag natin ay paiwi. Ipapaiwi ninyo. So, yung paiwi program, later on, pag-uusapan natin kasi mag-share tayo ng piggery business ulit. So, kung may mga kakilala kayo na gusto magbabuyan, gusto nila, wala silang biling, pagawa sila, kayo ang maghuhulog. Kasi, ang paiwi napakaganda. Kasi, ang pinag-uusapan natin dyan ay tubo. Hati kayo sa tubo. Kung walang tubo, wala kayong paghahatian. Kung lugi rin yung paghahatian nyo. So, kaya talagang dapat sa paiwi, yung makukuha natin, yung masipag, yung marunong, matyaga.
Ang isa pa, yung baka gayon. Yung baka, palagi sasabihin nila, naku, napakatagal naman nakita ng baka, napakalaki ng... Guys, sa isang OFW, hindi naman natin masyadong in-expect talaga rin. Kung may kita talaga malaki, lalo mas maganda. Pero kagandahan kasi doon, instead na yung pera ninyo ay naka-stock, nakatago o maubos, ibili nyo ng baka. Ang baka, after 1 year, may kita. So, ang baka, kung meron kayong kapatid na marunong mag-alaga, kung sino man, pwede rin. Kung pwede rin ipaiwi nyo, kasi ang paiwi, laging hati yan sa tubo. Para sa akin, yung baka, mapa-fattening, nagbe-breed kayo, napakaganda. Ang kambing, isa rin. Kasi ang kambing, hindi naman masyadong mahal alagaan. Okay, isuga lang nyo. Then, kung may feeds, lalo maganda. Kung mangungumpay, para sa akin, yung livestock business, basta wag lang kaagad-agad magpapagawa ng mga building ay napakagandang negosyo. Yung livestock business, lalo na yung baboy, nako, kumikita ng malaki. Later on, magkakaroon tayo ng vlog about yan. Then, ang last natin, na pwede kong sabihin talaga na pwedeng gawin ninyo, ako man gusto ko rin gawin, panglima natin na negosyo, alam nyo, yung franchise business. Kung tayo ay may pera, alam nyo ang advantage talaga ng mga OFW. Nasa ibang bansa, meron dyan talaga na may pera. Maraming OFW tayo. Hindi naman alam kung paano sila i-invest, anong negosyo nila, ang paglalaanan nila. Para sa akin, mag-search ka na mag-search. Yung franchise business ay napakaganda. It's either ngayon, yung boom nga, yung 5-star business, yung sa manok, 7-Eleven, Dali, kung ano man, or mga burger. Ang kagandahan kasi guys, kung franchise business, yung talagang napakahirap ng agawin or talagang yun yung binabayaran, yung tinatawag natin na system. May sistema. Talagang mag-i-invest ka lang, sila ang tutulong sa lahat, sa mga permits, sa lahat, sa mga building, sa mga ibebenta ninyo, sa mga tao, sa training, POS, lahat. Yun ang ganda nun. Sa isang katulad nyo na OFW, napakahirap na utusan yung isang kamag-anak nyo, kapatid nyo. Magbayad ka ng ganito, mag-tax ka, yung paggawa ka ng ganito, mag-search ka ng ganito, napakabigat. Samantala kung franchise business, talagang napakaganda. May sistema na ang possibility or ang chances na magiging successful ang negosyo, mas mataas yung rate kumpara sa magsisimula ka pa lang na sabihin natin 50-50 muna. Pero kung kayo ay magpa-franchise, mas mataas. So ngayon, paano ba kumuha ng mas magandang, ano bang negosyo ang magandang i-franchise? Ano ba yung mga pros and cons? Ano ba yung mga dapat nating tandaan sa pagpa-franchise? Yan pong mga bagay na yan ay i-discuss ulit natin. So, sunod nating vlog pa. Paano ba mag-franchise? Ano ba mga dapat gawin? So, i-discuss natin. So, sana yung 5 negosyo na ating nabanggit ay makatulong sa inyo mga kanegosyo. Kasi sa Familia, walang hangad kundi lahat po tayo ay umasen. So, please share, please comment down below para i-reply mo natin. Please share kasi sana makatulong sa iba ring tao at sa inyo rin. So, please subscribe, like, comment, and share. Kita-kits po tayo mga kanegosyo. So, sunod nating video. Bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po.